Ano nga ba ang pinaka-effective na strategy dito sa forex trading? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Kaya kung ready ka na, let's go! Hey guys, welcome back. Another session, another day. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga common or popular na trading strategy na ginagamit dito sa forex trading. Para along the way, malaman mo kung ano yung strategy na fit sa personality mo. Welcome sa ating training series na Forex for Beginners Part 2. At kung bago ka pa lang dito sa channel at kung hindi mo pa napapanood yung Part 1 training series natin, i-click nyo lang po yung playlist. Andun po naka-upload yung Part 1 training series natin. Okay? Tara sa screen. So ito guys, itong nakikita nyo sa screen, ito yung mga iba't ibang klase ng strategy na ginagamit dito sa forex trading. So isa-isa natin pag-uusapan yan, papaliwanag ko kung paano yan gumagana. So bago tayo magsimula, recap lang muna tayo doon sa Part 1 training series natin para at least ma-refresh lang muna tayo para masundan natin to. Kung ikaw bago ka pa lang at hindi mo pa napapanood yung part 1, panoorin mo muna yon para at least dito sa part 2 training series natin baka relate ka. So recap lang po tayo ng part 1 training series natin. Ganda ng trading view, no? At least pwede ka mag-save dito ng topic and pwede mong balikan. Sa part 1 training series natin, diniscuss ko po dito yung mga tools na gagamitin natin para makapag-start tayo dito sa forex trading. Itong nakikita nyo sa screen, meron po tayong 8 apps. Huwag po kayong ma-overwhelm, hindi po marami yan. Kaunti lang po yan. Alright? So, sa part 1 training natin, diniscuss ko itong trading view. Itong trading view, ginagamit natin to as charting tool. Kumbaga, dito tayo nag-analyze sa mga assets, kung ano yung mga instrument ang gusto nating i-trade. So, dito sa trading view, dito natin makikita lahat ng klase ng financial instrument sa buong mundo. At the same time, live yung makikita yung current price ng certain instrument. So, halimbawa, USD, Philippine peso. So makikita natin dito sa trading view kung ano yung current price noon. So itong screen na to guys, nakikita nyo may mga tools sa gilid, itong mga price number dito sa gilid. Ito po yung trading view. So free lang po mag-sign up dito. And then pwede rin po kayo mag-subscribe ng Pro para at least magamit nyo po yung mga premium features. So kung wala ka pang account dito sa trading view, click nyo lang po dyan sa description or sa comment section yung link ng trading view para makapag-sign up kayo. Alright? And then once alam mo na or may mga basic knowledge ka na about trading view, syempre para makapag-trade ka na ng live sa market, kailangan mo ng broker. Ano yung broker? Sa broker, dito po tayo magki-create ng account at once may account na tayo, dito po tayo nagde-deposit, okay? At dito rin tayo nagwi-withdraw once na may profit po tayo. Sa ngayon, ito po yung mga broker na ginagamit ko. Itong XNES at saka XM Global. And actually, ang dami ko na ring brokers na nagamit. Sa ngayon, ito yung pinaka nagustuhan ko. Number 1, mabilis po yung withdrawal, mabilis din po yung deposit, at very minimal lang. At yung support or customer service nila, mabilis po mag-response. Alos 24/7 po sila. Right? And then, once may account ka na dito sa mga broker na to, it's either XNES or XM Global, pwede po kayo mamili dyan ng isa. Once na nakapag-create na kayo ng account dyan, ito naman yung isang app na kailangan natin, itong MP5. Ito, ginagamit naman natin sa pag-e-execute ng mga trades. Actually guys, yung pag-e-execute ng trades, kahit hindi mo na kailangan yung MP5 kasi mismong dito sa app ng broker, it's either desktop or mobile app, pwede na rin po tayo mag-execute ng mga live trades dyan. Pero mas nagustuhan ko tong MP5 and actually mostly siguro ng mga traders dito ngayon, pagkakalam ko MP5 yung ginagamit kasi simple lang po siya, minimalist at saka malinis. Alright? So ngayon, meron ka ng trading view account, marunong ka na mag-analyze, yung mga basics, yan yung pinaliwanag ko sa part 1. And then, meron ka na ring account dito sa XNES or sa XM Global. Kung wala pa kayong account, meron po tayong link dyan sa description, XNES at saka XM Global or dyan mismo sa comment section para makapag-create kayo ng account and then, maging part kayo ng community natin. Alright? So, and then, itong XNES at XM na to or yung broker na to, kinoconnect po yan dito sa MP5. So, pinaliwanag na rin po natin yan doon sa part 1. Ngayon, itong 4 na social media apps na to, kailangan din natin to. Pwede nyo rin po akong i-follow. Ito po yung username or account ko. Ayan. Pwede ba natin i-zoom to? Ayan.
So yan po yung username ko. Pwede nyo po kong i-follow dyan para at least update kayo sa mga upcoming updates natin. Katulad ng every weekend, nag-analyze ako ng market, kung ano yung magiging takbo ng market pagdating ng Monday to Friday. So yung title ng training natin or ng series na yon, Forex Weekly Outlook. So nag-upload ako noon every Sunday morning. So around 9 a.m. to 10 a.m. So i-follow nyo ako para at least pagdating ng Sunday morning, makita nyo na kung ano yung analysis natin or magiging setup natin for the following week. And then aside sa akin, pwede rin po kayo mag-research sa mga social media platform na to ng mga content creator about sa Forex trading para at least makakuha rin kayo ng mga other ideas para ma-refine nyo ng mabuti yung strategy na gagamitin nyo dito sa Forex. Alright? So tara, let's go sa part 2 training natin. Welcome ulit sa ating training series, Forex for Beginners Part 2. So ito guys, bibigyan po lang kayo ng counting overview and then ang pinaka-task nyo na lang is mag-research kayo personally kung ano ba yung mga trading strategy na pasok sa personality mo or ibig sabihin kung ano yung mas madali mong intindihin at yun ang gagamitin mong strategy. Hindi pwedeng gamitin mo to lahat ha kasi masisira lang yung diskarte mo. So kung nakikita nyo sa screen, meron tayong 9 trading strategy. So number 1, meron tayong kinatawag na supply and demand. Number 2, support and resistance. Number 3, SMC, Smart Money Concepts. 4, AMD, Accumulation, Manipulation, Distribution. Number 5, ICT, Inner Circle Trader. Number 6, Elliott Wave. Number 7, Pattern Trader. Number 8, Moving Average. Number 9, RSI. At marami pang ibang indicators or strategy. So ito lang muna ipapakita ko sa inyo yung pinaka-common na mga strategy para along the way habang inaaral mo yung forex trading is nakaka-relate ka dun sa mga sinasabi ng mga content creator, right? So pag-usapan muna natin ngayon yung supply and demand. Yung supply and demand guys, halos na-apply naman natin to sa pang-araw-araw na buhay natin or sa buong mundo or mga kalakalan pagdating sa mga produkto. So pagdating sa supply and demand, kapag mataas ang demand, umuunti yung supply. Kapag kaunti yung supply, tumataas yung presyo. Alright? Pagdating naman sa supply, pag dumadami yung supply, bumaba pa yung presyo. So ganito lang po yung strategy na ginagamit natin dito sa forex trading, supply and demand. Okay? So paano ba gumagana itong supply and demand? Ito guys, kung mapapansin nyo, dito sa baba, ayan, mula dito, papunta dito sa taas, nagkaroon ng demand, tumaas yung presyo ng certain asset or instrument. And then, dito sa taas, ang tawag naman dito sa area na to, supply. Ulitin ko, dito sa baba, demand, and then ito sa taas, supply. So ito yung strategy na ginagamit natin dito. Ako, actually guys, personally, ang ginagamit ko strategy dito sa Forex ay supply and demand na mayroong twist ng Smart Money Concepts. So maya-maya, pag-uusapan natin yan. So sa market, kapag nakakita ko ng ganitong movement, tumaas siya, hindi ko po sasabayan yan. Kumbaga, hindi ako mag-e-entry. Hahayaan ko muna siyang bumaba dito sa area na to or may tinatawag po tayong, ito guys, may tinatawag tayong, pag-usapan natin yung Fibonacci tool. Ito yan. So imagine mo na lang, may linya sa gitna, ito. So kapag ang presyo nandito sa taas, 'di ba ito rectangle, hinati natin sa gitna. So mayroong sa taas at sa baba. Sa taas, ang tawag diyan premium zone. Sa baba, discount zone. Okay? So pagdating sa supply and demand, nagagamit po natin tong indicator na to or tool na to na ang tawag po dito is Fibonacci tool. Alright? So pag tumaas yung presyo at pag bumaba siya dun sa discount zone, dun lang tayo magti-take ng entry dito sa discount zone. Ulitin ko, halimbawa po, ang market is uptrend or bullish. Pag tumaas yung presyo, hindi po natin sasabayan yan. Hahayaan po natin bumaba yan dito sa discount zone. Pagdating sa discount zone, dito po tayo magti-take ng entry natin. Okay? Hindi po dito sa taas. Kung mapapansin nyo, kung tumaas yung presyo, sinabayan mo, bumaba ang presyo, possible na matatalo ka or malulugi ka. Not unless malaki yung capital mo. Okay? And then kapag yung market is downtrend or bearish, kapag yung presyo pababa, halimbawa nasa baba siya, so hindi po natin sasabayan yon. Hayaan muna natin umakyat siya dito sa premium zone naman. Okay? Bago tayo mag-take ng entry kasi ang prediction natin, ang market ay bababa. Alright? So ganun lang po kasimple yung supply and demand.
Kapag bullish ang market or uptrend, pag tumaas yung presyo, hindi po natin sasabayan yan. Hayaan po natin siyang bumaba doon sa discount zone at saka tayo magte-take ng entry natin. Okay, kapag yung market naman bearish or downtrend, kaya muna natin umakyat yung price doon sa premium zone, saka tayo magte-take ng entry. So ganito lang po kasimple yung supply and demand. So ano naman yung support and resistance? So itong number 2 na to. So sa support and resistance guys, kapag nagla-live trade na kayo or nag-a-analyze kayo ng market, may mga market conditions na tinatawag. So may iba't ibang conditions yan. Katulad nito. Ito, nag-rally, merong bumaba, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba. Okay? So kung mapapansin mo, akyat baba siya, akyat baba, pero yung presyo, nag-i-stick lang siya dito sa part na to. Okay? Kaya ang tawag dito sa taas, resistance. Ibig sabihin, may nagre-resist doon or may pumipigil na malaking financial institution na tumaas yung presyo dyan. Kasi guys, ang nagpapagalaw ng market, hindi po tayo mga retail na trader. Ang papagalaw dyan, yung mga malalaking bangko. Okay? Yung mga bangko sa Japan, sa US, sa London, sa Australia. Yan po yung nagpapatakbo or nagpapagalaw ng market o yung mga candlesticks na to. Okay, so kung mapapansin mo dito sa chart, bumabangga-bangga siya dito sa taas, ang tawag dito is resistance. Ganon din sa baba. So, imagine mo na lang itong swing low na to, sample lang, nandito siya sa kulay blue na to. Hindi siya tumagos dyan. Ang tawag naman dito is support. Ibig sabihin, may sumusupport dyan sa area na yan na hindi siya bumaba. Okay? Kumbaga sila nagko-control ng market. So, ganito po yung support and resistance. So, nangyayari, minsan yung support and resistance, hindi lang po siya pahiga or rectangle. Kumbaga, nangyayari din yung support and resistance kapag ganyan, pwedeng uptrend or bullish. So, hanapin ko lang yung meron tayo. Ito guys, oh. Punta tayo dito sa ano. Oops. Punta tayo dito sa malinis na screen. Ayan. So, yung support and resistance, may ganito ding setup. Ganito guys, oh. So, itong tool, parallel tool pong tawag dito. Parallel nga ba? Ayan. Parallel channel. So, ito guys, kung mapapansin mo, uptrend yung market or bullish. So, ganito ang nangyayari niyan. Pag bumabangga-bangga siya dyan, ganyan. Ayan. Okay. So, ang tawag dito sa baba is support. Ang tawag sa taas is resistance. Ganon din sa downtrend or sa bearish. Yung sa taas, resistance at sa baba, support. Alright? So, paano nila ginagamit tong strategy na to na support and resistance? So, ganito lang siya guys. Kapag yung market bumangga siya ng 1, 2 beses, 3 beses, okay? At kapag nagkaroon dito ng breakout, pag may ganyan, isa sa basis nila na yung trend magbabago na. Alright? So, gagawin nila dyan, aantay sila dito sa area na to pababa bago sila mag-take ng long positions or buy positions. Ganon din po sa bearish or downtrend na market condition. So, ganon lang po ginagawa nila. Kapag sa baba naman, aantayin lang din nila yung breakout at saka sila mag-entry. Okay? So, yan po yung support and resistance natin na strategy. So, pag-usapan naman natin tong number 3, SMC, Smart Money Concepts. Yung Smart Money Concepts, guys, actually guys, itong mga strategy na to, kapag meron ka nang napiling isang strategy, kapag titingnan mo tong Inner Circle Trader, SMC, AMD, halos pare-pareho lang sila. Depende lang po kung paano natin siya titingnan based sa strategy natin. Sa ngayon, kung bago ka pa lang, hindi to magsisink in sa'yo. Pero along the way, habang nagpa-practice ka, nag-a-analyze ka, nagba-backtest ka ng mga strategy, makikita mo na halos pareho lang pala. So ito guys, itong SMC, parang supply and demand lang din to. So ang ginagawa nila, ganito lang siya. Kaya pakinggan nyo mabuti ito ha. Kaya sabi ko kanina doon sa unang part natin, ang ginagamit ko strategy, supply and demand na may halong SMC. So paano yon? So katulad nito, ayan, tumaas yung presyo dito galing sa demand zone, itong kulay blue,
tumaas yung presyo, di ba? Sa supply and demand, hindi po natin sasabayan yan. Lagi tayo magte-take ng entry, ilalagay mo sa rule mo, kapag ito pipili mo strategy, na magte-take ka lang ng entry dito sa discount zone or demand zone. Alright? So, katulad nito, tumaas yung presyo, inantay muna nating bumaba dito sa demand zone at mag-aantay tayo ng confirmation. Ano yung confirmation? So dito guys sa Smart Money Concepts, maraming terms na ginagamit dito. May tinatawag na market structure shift, break of structure, yan yung BOS, meron din tinatawag na CHOC. So ito yung tinatawag na change of character. So katulad nito, pagbaba dito ng presyo, yung ibang trader, hindi pa yan magti-trade agad or magti-take ng entry. So ang gagawin nila, mag-aantay sila ng market structure shift or change of character bago sila mag-take ng entry. So katulad nito, merong tumaas yan pababa and then nagkaroon ng momentum sa taas, na-break niya tong previous. Ito guys, na-break niya tong previous na swing high. Aantay nila ngayon yung position or yung price na bumaba sa area na to bago siya mag-take ng long position. So, ganun din sa bearish market. Pag pababa ang presyo, antayin din nilang umakyat muna yung presyo dun sa premium zone or sa supply zone at mag-aantay sila doon ng change of character na confirmation or market structure shift or break of structure, saka sila magti-take ng sell entry position or short position. Okay, so ito yung smart money concept. So mamaya pakita ko sa inyo ng actual yung sample ng smart money concept na tinake natin kanina sa AUD-UST. Alright, so ano naman yung number 4? Itong number 4, AMD, accumulation, manipulation, distribution. So ito guys, kung makikita nyo sa screen, ito, i-zoom nyo na lang. Kasi pag sinom ko to, masisira yung graphics natin. Itong mga dinisign ko dito. Okay. So pag-usapan natin yung AMD. So ito guys, nakikita nyo tong yellow na to. Itong yellow na yan. Ayan. Okay. So ito, ang tawag dito is accumulation. Ano yung accumulation? Kumbaga nagrarally siya dyan sa part na yan. Parang ganito guys, yan. Ito, accumulation to. Itong support and resistance na to. Nag-accumulate muna siya dyan. Pagtapos ng accumulation, may tinatawag na manipulation. So mamaya papakita ko sa inyo yan. Itong AMD na to na sample. Pagdating sa manipulation, ayan, bumaba. Itong sa baba na to, ayan, sa area na yan, ang tawag kasi dyan is liquidity. So ito sa taas, liquidity din yan ang ginawa ng market, bumaba siya dito. Kasi bakit? Kasi maraming nakalagay po dyan ng mga retail traders. Kumbaga, yung stop loss level nila nandito sa area na to. So kukunin niya ng mga malaking institution. And then, pagbaba dyan, iisipin ngayon ng mga trader na, ay, pababa to, sasabayan nila ngayon. Pagsabay nila pababa, aakyat yung presyo. Ayan manipulation. Nagkaroon ng break of structure, parang katulad lang din dito kanina. Nagkaroon ng break of structure, aantay nila dito bumaba at saka sila magte-take ng long position or short position. Depende po sa market condition. Pag uptrend or downtrend. So ito yung AMD. So kung mapapansin mo, halos pareho lang din dito. Yun yung sabi ko kanina. Lahat ng strategy na to halos pareho lang. Depende lang yan kung paano mo siya titignan or paano mo siya i-apply. Okay? So isa ngayon sa pinakasikat na strategy, actually napaka-controversial po ng strategy na to, inner circle trader. Binabash po yung nag-create nito kasi may ibang traders na profitable. Ako nakikita ko na profitable yung strategy na to, pero karamihan ng mga bashers ni Michael, founder or nag-create ng strategy na to, marami sa community niya na hindi talaga kumikita. Actually guys, may iba't ibang klase kasi talaga ng strategy kung paano natin gagamitin. And then syempre, kailangan natin i-apply yung mga certain rules para maging effective yung strategy na to. So ito guys, itong mga pinakita yung strategy, ang task mo, panoorin mo to, i-search mo, and then aralin mo pa isa-isa, tiyagaan mo. Tiyagaan mo kasi guys, kapag na-master mo to, walang ibang makikinabang na ito, kundi ikaw lang din at mga mahal mo sa buhay. Okay? Kaya aralin mo mabuti kung ano yung strategy na pasok sa personality mo or kung ano yung mas madali mong intindihin. Alright? So ano yung inner circle trader? Actually guys, yung inner circle trader,
parang SMC lang din siya. Yung SMC kasi halos nakafocus to sa higher time frame, sa 1 hour time frame, 4 hour, daily, weekly, hanggang pataas. Ito namang inner circle trader, parang katulad lang din to ng mga scalper, right? Ano yung scalper? Nakafocus to sa lower time frame. Na kung saan, minutes lang or hours lang, pwede ka na mag-profit or within the day, magpa-profit ka na. Okay? As long as nagbigay siya ng setup, pwede ka mag-take ng entry. So, paano yung inner circle trader? Sa inner circle trader guys, mostly kasi dito ang binabasihan nila is yung previous candlesticks, okay? So halimbawa, ito yung isang candlesticks, katumbas na ito is one daily candlesticks, okay? So sa loob ng isang candlesticks, mayroong 24 hours yan. So ang ginagawa nila, lalagyan nila yan ng buy side liquidity sa taas, itong label, at sa baba, sell side liquidity, okay? So, ngayon, itong sa loob, syempre, kapag breakdown natin yan or nilagay natin sa lower time frame, may mga ganyang movement yan. Okay? So, possible ito isang candle, sample, possible na ganito siya. Magandang sample to guys, ito. Sample, parang ganito siya. Pag tinignan mo sa 15-minute time frame, 1 hour time frame, ganito yung itsura niya. Okay? So, ang ginagawa nila, pagdating dito, kapag na-label na nila yan, pupunta sila sa lower time frame, 5 minutes, 3 minutes, or 15 minutes. Titignan nila ngayon yung presyo. Kapag bumaba yung presyo, halimbawa itong candlesticks is bullish. Pag bumaba yung presyo dito sa discount zone, ang gagawin nila is mag-aantay lang din sila ng confirmation. Katulad nito, change of character. Pero ang tawag nila dito is MSS or Market Structure Shift. Okay? Pagdating ng presyo sa baba, antay nila yung magkaroon ng MSS or Market Structure Shift, and then chine-check nila na kapag bumalik yung presyo, itong movement na to, chine-check lagi nila or mini-make sure nila na merong fair value gap. Okay? Sa smart money concepts, ang tawag naman doon is imbalance. So dito, pagdating sa fair value gap, dyan po sila mag-i-entry. Okay, pag entry nila dyan ng long position, kung bullish man to, kapag bumaba yung presyo na yan, dyan po sila magti-take ng entry ng long positions. Okay? Ganun din po sa may short position or downtrend or bearish na market. Okay? So ganito po yung inner circle trader. Ano naman yung Elliott Wave theory? Yung Elliott Wave, actually guys, hindi ko na to inaral ng mabuti kasi may mga sinusundan sila dito. Step 1, kailangan ganito yung format. Step 2, Step 3, Step 4. Kapag nagganito na yung pattern niya at nagkaroon din ng market structure shift dito, saka sila magti-take ng entry. So halos katulad lang din po yan. So itong binanggit ko sa inyo, halos magkakatulad lang din yan. Okay? So yung number 7, pattern trader. May mga trader na nakabase sa pattern. Hindi po sila nakabase dito. Actually, pattern din to. Pattern din yan, pattern din yan, pattern din lahat yan. Pero hindi po sila nakabase dito. Ang sinusundan nila, ito yung mga common pattern. Ayan. So ito, pwede na zoom kasi picture to. Ay medyo malabo lang. Okay, so katulad nito, ang tawag nila dito is double tap, may dalawang tap, and then sa baba, double tap, double bottom, head and shoulders. Sorry guys, malabo yung picture. So ito yung mga pattern na sinusundan nila. Ito, pwede mo ring aralin, and then kapag nakakita ka ng ganyang certain pattern, saka ka lang magti-take ng entry. So kapag mag-check ka ng market, mag-analyze ka ng market, kapag hindi mo nakikita yung mga pattern na to, hindi ka magti-take ng entry. So lahat ng strategy na to guys, actually simple lang po yung rules na to. Kapag wala kang makitang pattern based to sa strategy mo, or wala kang makitang setup based to sa strategy mo, huwag kang magti-take ng entry. Ganun lang yung kasimple. Huwag mong pipilitin. Kasi kapag nag-take ka ng entry, wala dun sa pattern or setup mo, ang consequences nun, malulos ka. Sino din magsasuffer? Ikaw din. Okay, sarili yung capital, di ba? Number 8, ito naman yung moving average. Ano naman yung moving average na to? So, moving average, guys, actually, indicator to, itong mga lines na to. So, yung mga traders gumagamit ng mga lines na to, merong moving average na 30, 60, 90, 120. Ang ginagawa nila, kapag yung mga lines na to, is either 2, 3, or 4, kapag nag-crossover yan, katulad nito, nag-crossover siya, para sa kanila, nagbibigay ito ng indication or indicator na yung market pababa. Okay? Kapag nagkaroon naman ng crossover ng mga lines na yan pataas, ibig sabihin yung market bullish. At saka marunong sila magbasa niyan, saka sila magti-take ng entry. Okay? Pero kung ito yung mga ginagamit mong strategy na binanggit ko kanina,
Pag titingnan mo to sa bigger picture, itong mga moving average, ganun lang din. Okay? So itong moving average, dito nyo po makikita yan, ito sa taas. Ito, nakikita nyo tong indicators. Pwede nyo pong i-search yan dyan. So, click mo lang yan. Tapos, pag click mo, search mo lang moving average. So, maraming author po dito guys sa moving average. Pipili ka lang kung ano yung gusto mo. Ayan. Ito, kung ano yung maraming users, pwede nyo pong gamitin yan. Ayan o, may 17K, 12K, 5K. Ikaw na po bahala. Okay? So, ito namang RSI. Ang ibig sabihin naman ng RSI, Relative Strength Index. So, ang ginagawa nila, ito, halimbawa, ito yung chart. Yung RSI, indicator din yon. So, search mo lang dito sa indicator, RSI. Dito naman lalabas yung indicator na to. Ito yung mga pattern. Okay? So, ang ginagawa nila or basihan nila, kapag yung market na sa baba, ayan, saka sila magti-take ng entry. Possible na tumaas. Pag bumaba, tataas, ito yung mga basis. Kumbaga, ito yung nagiging graph niya. So, hindi ko na to minaster guys kasi ang pinaka nagamit ko talagang as trading strategy is supply and demand at saka smart money concept. Actually guys, yung supply and demand, under na rin yan ng smart money concepts or yung smart money concepts, under lang din yan ng supply and demand. So, may mga iba't ibang author na, syempre, kanya-kanya silang claim kung ano yung papangalan nila dun sa strategy nila. Okay, katulad nitong Elliott Wave. So, si Elliott, so ito po yung turing na ginawa niya kung paano mag-take ng mga entry. And then, marami pang strategy na pwede mong i-research. Ito guys, task mo ngayon is aralin mo to at pili ka lang kung ano yung strategy na bagay sa personality mo. Ano ibig ko sabihin doon na bagay sa personality mo? Kung ang personality mo, mahaba yung patience mo, edi pwede kang supply and demand or SMC. Pero kung gusto mong mabilis ang kita, yung tipong bawat galaw ng market is gusto mo sundan, pwede ka maging scalper or pwede ka mag-ICT. So ito guys, may mga YouTube channel po to sila. Search nyo lang po yan. So ngayon gusto ko ipakita sa inyo yung sample chart or actual na sample chart ng supply and demand strategy at saka smart money concept. So punta tayo dito sa may screen. Tignan natin yung AUD USD na nakita ko kanina. Search natin. AUD USD U1 ba yun? U1 ba yan? Ayan o guys o. Actually itong AUD USD na to, yung market kanina, okay? Yung market kanina, yung price, andito pa lang sa level na to. Nung bumaba siya dyan, nag-buy entry ako, itong BAL, buy entry level. So, bago to umakyat, tumaas dyan. Naka-upload na po yan sa YouTube channel natin. So, pwede nyo pong i-check para at least makita nyo na live video natin na ang prediction natin is aakyat talaga siya. And then, yung take profit natin, dito sa area na to. Okay, so tingnan mo guys, so lumipad. Monday na Monday, wala naman news today. Pero tingnan mo, lumipad siya. So, paano yung supply and demand? So, ganito lang yun, no? Try ko i-delete lahat para malinis. So, ang ginagawa ko lang guys, supply and demand. So, gamit tayo ng Fibonacci tool. Ayan. Okay, so katulad nito. I-darker natin para malinaw. Darker style. Ito. Yan. Okay. So ito guys, ito yung Fibonacci tool. So ang gumawa nito, ang author nito si Fibonacci. Hindi ko lang matandaan kung ano yung name niya. Okay. So katulad nito guys, so tumaas yung presyo, tumaas yung demand. And then, pero may mga instances kasi talaga na pag mataas yung presyo, hindi na siya bumabalik dito sa area na to. Okay, so kapag ganun ang nangyari, kung based sa rules mo, edi huwag ka magti-take ng trade. Pero dito sa 4-hour time frame, may nakita akong set up or confirmation. So delete natin to. Masyadong malaki. So ito, nagkaroon ng displacement dito. So nagkaroon ng demand. And then, syempre, hindi ako nag-take ng entry dyan. Inantay ko muna siyang bumaba dito sa area na to. Ayan. Okay. And then, ano yon? Yung diniscuss ko kaninang SMC, yung smart money concept. Dito sa 1-hour time frame, nagbigay siya ng nagbigay siya ng change of character or market structure shift. Ano yon? Ito. Yan.
Ayan. Ito, and then, tumaas. So, ito guys, ito, nagkaroon ng break of structure dito sa area na yan. Nag-take ako ng entry dyan at inantay ko muna yung price bumaba dito sa area na to bago ako nag-take ng entry dyan. Pero guys, ang market, hindi nating control. Okay? So, katulad nito, matindi yung manipulation. Ito, manipulation. No? Nagkaroon ng matinding wick. Ang tawag dito sa candlesticks na to, itong mahabang stick na to is wick. Okay? Hindi weak ka na mahina. Weak is W-I-C-K. Alright? Meron sila tinatawag na pin bar. Actually, marami pa yan. Bawat candlesticks na pattern may mga terms silang ginagamit. So, ito guys, nag-entry tayo dito kanina at umakyat siya ng ganyan. So, dito tayo nag-take ng profit dito sa area na to. Ayan. Okay? So, later on, pag inaral mo na yung supply and demand or kung ano man yung strategy na gagamitin mo, maintindihan mo to. Ito, ang tawag dito is liquidity. So ito guys, tingnan mo bakit liquidity? Sa mga pattern trader, ang iniisip nila, katulad nito, bumangga dito, bumaba, bumangga, bumaba, bumangga. So yung iba, nasabayan nila tong sell position na to kasi yung ibang pattern trader or yung mga gumagamit ng support and resistance, ito, iniisip nila, may resistance sa taas. Kasi bumangga siya dyan, pangalawa, pangatlo, so in-expect nila bababa. So yung iba, nag-take ng entry dito, and then yung profit nila, it's either dito or it's either sa baba. Pero yung iba, kung dito sa baba, loss na yon kasi bakit tumaas yung presyo. Okay? Ngayon, ang ginagawa naman ng mga malalaking financial institution is, eto, liquidity to, minamanipulate nila yung market. So katulad nito, iniisip ng iba, 1, 2, and 3. So iniisip ng mga retail trader na pababa yung market. Bakit? 3 beses nag-resist. Nagkaroon ng resistance dito. Okay? So ang ginawa ng market, pero yung iba na marunong talaga, nagkaroon din kasi dito ng support 1, 2, and 3. So ibig sabihin, pag akyat dito, bumaba, saka sila nag-take ng entry. So ito guys, minanipulate ng market. So lahat ng traders na yung SL nandito na nag-take ng sell positions sa area na to, okay, kumbaga na-liquidate sila. Bakit tumaas yung market? So ang gagawin ng market niyan, possible na bumaba sa area na to at aakyat. Okay? So itong diniscuss ko sa inyo na market analyzation, actually guys, na-discuss ko po to doon sa Forex Weekly Outlook natin na series na kung saan ina-upload natin yun every Sunday. Market analyzation yon ng gold, Euro USD, JBP USD, AUD USD. Para at least may share ko sa inyo kung ano yung analysis ko, kung ano yung magiging takbo ng market for the coming week. Para at least advance na po tayo. Okay? So, and then, pwede rin po kayo mag-share ng idea doon sa comment section. So, ito yung tinatawag nating supply and demand at the same time SMC. Nagkaroon ng demand dito, bumaba yung presyo, di ba? Sa supply and demand, hindi po natin sasabayan yan. And then, pagbaba niya dito, mag-aantay tayo ng confirmation, which is yung change of character or market structure shift. Okay? So, and then, pagbaba niya, saka tayo nag-take ng entry. So, ilang pips din to. Malaki-laki din to, guys. Ayan, So, nasa 41 pips lang din to. Kapag yung ganyang movement, pag sa gold, halos thousands of pips na yan. So, ito yung supply and demand na may twist na smart money concepts. Kung mapapansin mo, guys, meron din ditong support and resistance. Ito, pwede mong i-duplicate. Paano ko dinuplicate yon? Click mo lang yung control or command and then i-drag mo lang. Ayan. So ito, support. Itong area na to, 1. Pagbaba, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ito guys, ang ginawa ng iba, possible na nasabayan nila to. Okay? Actually, ito guys, ginagamit din ng mga pattern trader to. Kasi sa mga pattern trader, meron yun silang, kumbaga, checklist or cheat sheet. Pag nakakita sila ng ganitong pattern, alam na nila yung takbo niyan. So katulad na ito, na ang market pataas. Ito guys, ayan Ito nakikita niyo to, di ba? Tugma. Ito yung pattern. Oops. Wait, but i-move lang natin sa front. Ayan. So mapapansin niyo guys, ito yung ginamit nila, Ayan, Ayan. So nagkaroon ng pattern na ganyan, possible na aakyat yung market. Okay? So ito naman, possible na gaganyan.
possible na bababa yung market. Okay, so ganito rin yon. Ayan o, mga pattern na yan. Alright? So ngayon guys, ito yung mga iba't ibang klase ng strategy na ginagamit dito sa forex trading. Ito yung mga popular strategy na diniscuss ko. Uulitin ko, yung magiging task mo, search nyo po kung ano yung strategy na pasok sa personality mo. Kailangan mo tiyagaan to. Itong forex trading, hindi po to get rich quick schema or easy money. Okay? Kailangan aralin mo to. It takes days, weeks, or months, or years bago mo to ma-master. At habang inaaral mo to, okay, syempre, kailangan mo mag-journal. So, aralin mo kung ano yung mga learnings na natutunan mo. Okay? So, sa ngayon, yan lang muna yung training natin at abangan nyo guys yung part 3 training series natin ng Forex for Beginners. Bakit? Doon sa part 3 training series natin guys, i-discuss ko doon kung paano pa natin mapapaganda itong strategy na to. Okay? Tuturo ko sa inyo yung proper risk management, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng checklist, ng rules, paano natin i-apply yung pagiging patience, yung discipline, para maiwasan natin yung tinatawag na FOMO. Ano yung FOMO? Fear of missing out. Kasi guys, kapag ikaw nandito ka na sa harap ng market, lalo na kapag scalper ka, yung mga lower time frames ang binabanat mo, bawat galaw ng candlesticks, hahabulin mo yon. Bakit? Dahil nga sa term na FOMO. Ibig sabihin, takot kang maiwan sa market. Okay? So ituturo natin sa part 3 training series natin yung mga additional tips or additional confluences paano pa natin mapapaganda itong strategy na gagamitin natin. So guys, hopefully marami kayong natutunan dito sa part 2 training series natin. Kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming videos natin. Wala akong i-share dito guys sa mga hyping na mga videos. Ang ibibigay ko po sa inyo is quality videos na kung saan puro quality content po yung matututunan nyo. So abangan nyo po yung part 3 training series natin. So i-discuss ko doon yung mga additional confluences kung paano pa natin mapapaganda itong trading strategy natin. Okay? So ituturo ko din sa inyo doon paano ba mag-journal, and then pag may mga trades tayo, paano natin i-journal yon, or kung ano pa yung mga additional confluences para maging profitable ka palalo dito sa forex trading. Welcome po dito sa The Coffee Trader Channel at kita-kits po ulit tayo sa next na video. Let's go!